Ito mga palaging ginagamit na tools sa barko. Kung marine engineering ka, para sa iyo ang video na to. Advanced knowledge bago ka sumapa ng barko. Ako si G, engineer sa barko. Nabaguhan pa lang ako sa barko, hindi ko alam yung mga gamit na dadalhin ko tuwing trabaho. Ang nangyayari, pagbaba namin doon sa trabaho, aakit na naman ako. Kunin ko yung mga kailangang tools. Tapos pagbalik ko, may kulang na naman. Paulit-ulit at pabalik-balik. Nakakapagod. At for sure, ikaw, pag sampa mo ng barko, ganun din mararanasan mo. Since karamihan ay hindi nyo pa alam talaga kung ano yung mga tools doon sa barko. Ngayon, isang solusyon dyan ay, kung alam mo yung trabaho, kunin mo yung manual, tingnan mo doon kung paano binabaklas, at puntahan mo yung makinarya. Tingnan mo kung ano mga tinatanggal. Kabisaduhin mo na yung mga lyabe o mga tools na pwedeng gamitin dun. O di kaya itanong mo dun sa mas nakakaalam, yung mga nauna sa barko, kung ano yung mga ipiprepare. At pag tumagal ka na sa barko, magkakaroon ka na ng sariling pag-iisip kung ano mga dapat at kailangan dalhin tuwing mayroong trabaho. Pero sa ngayon, bibigyan muna kita ng simpleng guide lang, yung mga most common na tools na personal ko rin ginagamit tuwing nagtatrabaho. Ang ibibigay kong sample na tools ay depende kung saan magtatrabaho. Either trabaho sa deck, sa accommodation, o sa engine room. Ito yung mga primary mong dalhin tools pagka ang trabaho nyo ay sa deck. Yung lyabe, martilyo, screwdriver, tubo, ratchet, wire brush, penetrating oil, basahan, at grasa. Bakit yan? Ganito kasi yung senaryo kadalasan pag sa deck yung trabaho. Ang mga tornilyo dyan makalawang. So ang una nyong gagawin, lilinisan nyo muna. Yung wire brush nyo, saka nyo subukang buksan. O pag tingin nyo mukhang malambot, subukan nyo na agad. Gamitan nyo na agad ng lyabe at tubo na extension. Pag matigas, lagyan nyo na penetrating oil, dahan-dahan. At kung talagang hindi kaya, talagang matigas, doon na papasok yung isa pang tool. Mabasagin na mismo yung tornilyo para matanggal yung bolt at mabaklas yung dapat nyong baklasin. At yung grasa naman sa pagbalik, lalagyan nyo muna ng grasa yung tornilyo bago nyo ibalik. At lahat ng mga tools na binanggit ko para sa trabaho sa deck ay mostly magagamit nyo yan. Ngayon pag may kulang, yun na lang ang babalikan mo. Kunting balikan na lang. Napakadalang talaga ng sitwasyon na hindi ka babalik sa engine room para kumuha ng gamit. Madalas talaga babalik ka. At meron din namang tools yung mga taga-deck sa workshop nila. Pwedeng doon ka na lang din kumuha. Pangalawa, ito yung most common tools na dapat mong dalhin pagka ang trabaho ay sa akomodasyon. Almost same lang. Tanggalin mo lang yung grasa, sinsale, at wire brush. Diyan ka magsimula. At idagdag mo na lang yung adjustable wrench, usually yung malaki, at pipe wrench o monkey wrench. Pagka sa akomodasyon yung trabaho nyo, ang madalas na ginagawa dyan is tungkol sa tubo ng tubig, sa banyo, o sa lababo. Diyan lang paikot-ikot yan. At magdala ka na rin ng Teflon tape para pagbalik nyo, yun yung pang selyo nyo. At yung iba dyan, syempre, bababa ka na naman ng engine room. Pangatlo, ito yung most common tools na dapat mong dalhin pag ang trabaho nyo ay sa engine room. Almost same pa rin sa deck. At kaya yun yung mga preferred kong dinadala mga tools. Dahil ganito yung sitwasyon madalas. Pagpunta mo dun sa trabaho, tatanggalin mo. Pagbira mo dun sa bolt, matigas, gamitan mo na ng extension na tubo o yung tubo dun sa martilyo. Pag matigas pa rin, pukpukin mo na gamit ang martilyo. Ngayon, pagtanggal mo, minsan dyan, may mga umiipit, sisikwatin mo naman siya ng screwdriver. At yung penetrating oil naman, pag matitigas yung mga tornilyo at kalawangin, pampalambot para mas madali siyang tanggalin. At yung adjustable wrench naman, pangkontra lang dun sa niluluwagan mo. At sa lahat ng mga trabaho na banggit ko, lagi ka magdala ng basahan, pamunas. Either pamunas mo dun sa tinanggal mo o pamunas ng kamay mo. Sa barko, ang term na pamunas ay stupa. So, masanay ka dun. Minsan ganito yung senaryo. Pag punta nyo sa trabaho, dala mo na yung mga gamit. Utusan ka ngayon para sa dagdag na gamit na kailangan. Pag punta mo dun sa workshop, hindi mo makikita. Madalas nakikita mo na lang pagtapos na yung trabaho. Dahil maaaring hinira mo may gumamit na iba. Dito papasok yung pagiging resourceful. Pagka wala dun yung gamit na inuutos sa'yo, isipin mo yung trabaho kung pwede ba yung ibang tools para dun. So, pag nandun ka sa trabaho, tingnan mo rin yung trabaho, paano ginagawa, anong gagawin. Through experience, mas maintindihan mo tong sinasabi ko. Ito kwento tungkol dyan. Nung kadete ako, yung dekadet namin, laging pumupunta sa kabina ko yun. Laging nagrarant dahil dun sa boso niya. Inutusan daw siya ng maestro amo na kumuha ng martilyo. Nung pagdala niya ng martilyo, yung martilyo kinuha, binato. Pinakuha uli siya ng martilyo. Pagdala niya ng martilyo, binato. Hanggang sinigawan na siya ng maestro na ang dali niya masok. Hindi niya maintindihan bakit ganun ang ginawa ng maestro. Hindi masama tao si maestro. Sa tingin ko, tinuturuan niya si kadete ng something. Para sa akin, ang tinuturo ni maestro dun kay kadete ay tingnan mo na mabuti yung trabaho. Andyan ka. Huwag kang lutang. Tingnan mo yung trabaho. Yung ginagawa nila, ang kailangan dun maso. Hindi pwede yung maliit na martilyo. Sinubukan lang siya ni maestro kung nag-iisip ba siya kung anong dapat dalhin dun. Kung ako yung nandun, sa ngayon may experience na ako, ang dadalhin ko dun, yung inutos niya at yung sa tingin kong kailangan. Dalhin ko yung inutos niya at dadala ako ng maso na sa tingin ko, yun yung kailangan
kailangan sa trabaho na yun, di ba? Para walang lusot. Kaya minsan pag inutusan ka, dalhin mo pa yung ibang mga tools na sa tingin mo magagamit dun sa trabaho nyo. At hinihikayat ko kayo sa bawat trabaho, lagi nyong iisipin kung paano mas mapapadali at safe from point A to point B. Meron kasing trabaho na pwedeng ang galaw nyo ay isang diretsuhan, may mga trabaho na liko-liko yung gawa. Pareho lang naman natatapos. Pero may mga trabaho mas napadali sana. Yung isang oras lang, minsan nagiging 3, ulit-ulit pabalik-balik. Dahil minsan yan sa mga tools na dinadala, malaking aspeto din dun yung diskarte ng gumagawa. So ikaw dahil isa ka ng bagong marino, alam mo na to, mas madali mong madedevelop yung skills mo sa trabaho. At para maging ganap ka ng bagong marino, sali ka na dito. Ang bagong marino fleet. Magkwento ka dyan ng mga experiences mo sa school man o sa trabaho para kapulutan din natin ng aral. Minsan may mga marino ka makakasama pag sampa mo ng barko na hindi resourceful. Ang gusto nilang labi, yun talaga yung kunin mo. Tapos pag hindi mo nadala, magagalit sa'yo. Ikaw bilang bagong marino, lagi mong ugaliin maging resourceful ka. At magiging resourceful ka lang kung kabisado mo o naintindihan mo yung bawat tools sa barko. So pag sampa mo, ilagay mo yan sa isang listahan mo na kakabisaduhin mo lahat ng tools at kung saan ito mga nakatago at nakalagay. At sa pamamagitan yan, magiging resourceful ka. At tuwing trabaho, lagi mong habaan yung pasensya mo. May mga ilang beses dyan na talagang pabalik-balik ka. Akit kakuha ka lang ng isang tool, akit ka na naman para kumuha ka lang ng grasa, akit ka na naman para kumuha ng basahan. Pabalik-balik na pabalik-balik. May mga ganon. Habaan mo lang pasensya mo dahil hindi ka naman habang buhay sa barko. Uuwi ka rin naman. Kung nakapulutan mo ng aral ang video na to, follow mo naman tong account ko. Muli ako si G. Lagi mo tandaan, pag kaya nila, kaya mo rin. Yun lang.